So, good afternoon, guys, everyone, sir, classmates. Today, we're going to continue the story, the life and of Rizal during his exile, trial, and execution. Before that, we're also going to present to you guys how he was arrested, or what's the reason why he was arrested. We're going to tackle also where he was deported, who are the person he met, and during his deportation also. What are the things he did during his exile, or ano yung mga nagawa niya sa lugar, sa lapitan. Sa lapitan. So the same, we're also going to show and understand what happened during his trial until he died. That being said, umpisan na natin. So, just a quick review, dahil na-present na ng ibang grupo is yung Rizal's reason to study abroad, magbalik tanong muna tayo saglit. So, bakit nga ba siya ng ibang bansa? First, further his education and intellectual growth. Dito, nag-aral siya ng medisina, gayon din sa literatura. Dahil dyan, nagawa at natapos niya ang nobela niya na No Limit Tangere. Kung saan, nakalagay sa kanyang nobela ang pag-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino o Indio sa tulong ni Maximo Viola. Na-publish niya ito at umabot pa sa Pinas ang kasikatan ng kanyang nobela. Nakapag-aral din siya sa medisina sa Germany, kaya nagamot niya ang sakit ng kanyang ina na bumalik sa Pinas. Then, at number 2, to study the cultures, laws, and governments of European countries. Dito dahil sa pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino, naisip niya bakit ganun ang pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino, kaya pumunta siya sa Europa para alarin ang kultura nila, gayon din sa batas at politika. Pangatlo is to contribute more effectively to the Third Reform movement. Yun nga dahil sa pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino, gusto niyang makapag-aral doon din sa tungkol sa politika. At naturuan niya ang kanyang kapwa Pilipino dahil gusto niya rin na ma-recognize ang mga Pilipino ay may angking talino at kaya rin nila makipagsabayan sa ibang lahi. Yan. At ang huli is to witness firsthand the injustice and discrimination faced by Filipinos living abroad. Yan, gusto niya rin malaman kung paano nabuhay ng mga Pilipino sa abroad, lalo na sa Espanya. So yan, di ba? Parang masochist yan ng ibang bansa, di ba? Gusto niyang madanas yung kalupitan. Pero hindi naman. Yeah. So, punta na tayo sa reasons of Rizal's arrest. Password ng siya'y bumalik sa Manila galing sa Hong Kong ay diniklara na siyang enemy of the state. Naghahanap ang mga Kastila sa butas ng anong pwedeng ikaso sa kanya dahil hindi siya pwedeng tuliin ng walang rason, pero hindi niya ito pinansin at tuloy pa rin ang balak niya para sa Pilipinas. So, ano nga ba ang paratang sa kanya kung rason bakit gusto ng mga Espanyol na arestuhin siya? First is anti-Catholic and anti-friar, which hindi naman totoo dahil gusto niya lang i-expose kung anong kagaguhan yung mga naginawa ng mga friars o Friday sa mga Pilipino. Gaya na sa pangungarapot, pag-rape, pag-exploit, iba pang maling gawain ng mga Friday. Yan. Problem Fridays is sa English, purpose, at doon nakita ng mga Kastila na meron siyang bundle of handbills. Ito yung parang flyers ng mga handbills sa poste o yung binigay ng mga tao kung meron silang kamag-anak na nawala. Yan, yun ang handbills. Sinasabi sa handbills ang mga pang-abuso ng mga Kastila, lalo ng mga Friday Dominican at Franciscan, dahil malaki ang impluensya nila sa Pilipinas. Yun. Nakikita niyo sa pictures, diba? Yan. Number 3, dedicating his novel, Elfield Research to the Three Traitors. Ito yung Burza. Ito yung mga paring Pilipino. Yan, dahil nakita naman ng mga Kastila kung ano ang laman ng kanyang nobela, hindi sila nagdalawang isip na ang gawa niya ay isang pagbabanta na maaaring makapekto sa pamumuno nila sa Pilipinas. Isa pa na nalaman ng mga Kastila na ang laman ng unang pahina ng kanyang nobela ay nobelang El Filibusterismo na
The only salvation for the Philippines was separation from the Manila country, which was a bold declaration of his belief that the Philippines needed to achieve independence from Spanish colonial rule in order to progress and prosper. Ito yung nila naman doon. These statements challenged the status quo and was viewed as sedition o labag ito sa Spanish rule. Ayan, nakikita niyo. Ayan. Number 4, criticizing the religion. Sa totoo lang, si Rizal ay hindi siya anti-religion o anti-church. Hindi, criticize niya lang ang pagpapatakbong Trident o pari sa mga simbahan dahil gusto ng mga Kastila na ilayo ang mga Pilipino sa Filipino cultures. Ayan, ginawa lamang ng mga Kastila ito sa kanya para sutuin ang mga nagtatangkang baliktarin ang komuno sa Pilipinas dahil nakikita ng mga Kastila na marami na ang mga Pilipino na nagiging nasyonalista at marami na paguluhan ang nangyayari na sa Pilipinas. Yan, nakita niyo, yan, yung nasa pictures. Okay. Ang nagpa-aresto sa kanya ay si Governor General Eulogio Discudol. Siya ang nagpa-aresto kay Rizal. Siya rin ang nagparatang kay Rizal sa mga mali niyang ginawa. Binigay niya ito sa Gaceta de Manila. Ito yung newspaper publishing company. Pinakalat niya ito sa buong kapuluan kung anong katakdisilan ang ginawa ni Rizal. Hindi naman totoo, di ba? Bago rin siya ma-aresto, naitatag niya pa ang La Liga Filipina, kung saan ito isang reformist group o organization kung saan pinaglalaban nila ang karapatan at dignidad ng mga Pilipino at hindi para sa revolusyon. Yan. Gusto nila ng reformist, hindi kabuluhan. Naging banta ito sa mga Kastila kaya ito naging dahilan para arestuhin si Rizal at itatapon siya sa dapitan. July 6, 1892, siya ay inaresto 3 araw pagkatapos niya. Maitatag niya pa ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Ong Hongko. Yan, additional information. May pasok ang libro ng Rizal sa Pilipinas dahil sa tulong ni Basa sa Hong Kong. May pasok nila ito sa pamagitan ng pag-simarel na dinalaman ng mga Kastila. Tutuloy ng imang member. So, yan. Let's now move on to the life of Rizal in Dapitan when he was exiled. After Dr. Jose Rizal was arrested, he was exiled in Dapitan. Rizal arrived in Dapitan on July 17, 1892. On the time he set foot onto Dapitan, the place was swampy with unplanned streets, no portable water system and lighting system, and many people were dying because they were not provided proper medical services. Captain Ricardo Carnicero was the military commander of the town who received Rizal as a prisoner. Rizal originally was to reside at the Jesuit mission house under Father Obac based on the letter of Father Pablo Pastels, but Rizal was not willing to comply with the conditions, which are: he must publicly retracted his Masonic and anti-church beliefs. Number 2, he regularly participate in church rites. And number 3, he conduct himself as a good Spanish subject and a man of religion. So he decided to stay temporarily with Captain Carnicero. Rizal was able to get along with him, and also Captain Carnicero found Rizal a man of commendable qualities and good personality. As a consequence of the positive impressions that Carnicero had of Rizal, he gave Rizal the freedom to help improve Dapitan and gave him all liberties except to leave the place. The two became good friends in no time, so Rizal talked to Carnicero about his political beliefs. For Rizal, the Philippines would become the happiest country in the world should Spain grant him the following reforms. Number 1, representation of the Spain Cortes. Number 2, securization of the parishes. Number 3, reformation of the administration. Number 4, encouragement of primary instruction and elimination of friar invention. Number 5, granting teachers of both sexes better salaries. Number 6, division of government's jobs equally between Spaniards and Filipinos. Number 7, making the administration moral. Number 8, creation of schools of arts and trades in provincial capitals. Number 9, freedom of the speech and press. And number 10, the freedom of religion.
Carnicero recognized Rizal's rationality on advocation of the aforementioned reforms. So, he offered Rizal assistance and support on having these reforms made known in Spain. In appreciation of Captain Ricardo Carnicero's kindness and generosity, Rizal composed a poem entitled "A Don Ricardo Carnicero" on his birthday on August 26, 1892. After 2 months of staying in the area, Rizal was able to build his own home in Dapitan. This was because his ticket won in the Spanish lottery together with Carnicero on September 21, 1892. Lottery was his only vice, said by Wenceslao y Retana, a Spaniard's biographer, because way back in Europe, Rizal was fond of buying tickets while he was studying at the Universidad Central de Madrid. With cash on his hand, Rizal immediately bought land in Talisay, which was more than 70 hectares. He then constructed a house here made of nipa and bamboo, with a veranda at front and on the side of the house. As a physician, he was cognizant of the dangers of dysentery and cholera germs from an open pit, so he took all the necessary precautions to prevent their occurrence in his own home. He also built 5 more houses as a hospital and a school for his pupils and patients. In his letter to Blumenried, he described his life, his very hectic time there, wherein he woke up at 5 a.m. and starts his chores. His parents started visiting him in Dapitan to assuage his loneliness in the isolated outpost. In Dapitan, particularly in Talisay, Rizal used his talents and limited resources to be of service to his countrymen during his 4 years of exile. Here, Rizal practiced his profession as a doctor, farmer, teacher, community developer, engineer, and scientist. In effect, Rizal won the admiration, respect, and recognition of the people in Dapitan, including Captain Carnicero. As a doctor, Rizal practiced his profession in his home. So when the people learned that he was a good physician, patients started flocking in his clinic. It also paved the way to patients from different parts of Philippines, from Luzon, Bicol, Cebu, Panay, Mindanao, and even from Hong Kong. Rizal offers free services for those who were financially incapable of paying a doctor. One of his first patients on August 1893 was his mother, Doña Teodora. Rizal conceptualized and implemented plans for beautifying the town. With the assistance of Father Sanchez, Rizal constructed a huge relief map of Mindanao out of stones and earth grass and used this to teach geography. Later, he facilitated the putting of lampposts at every corner of the town. Also, to supply water for drinking and irrigation, he directed the construction of water system. Rizal was also a great painter as well. He once demonstrated his talents for painting while in Dapitan. He contributed his painting skills to the Sisters of Charity who were preparing the sanctuary of the Virgin in their private chapel. Rizal made sketches of persons and things that attracted him in Dapitan. He helped paint the curtain of the church in Dapitan. In happy remembrance of Leonor Valenzuela, one of his lady friends, he painted a nipa house in a farm in Dapitan. The painting was done in a pair of mother of pearl. Dr. Jose Rizal was also good in making sculptures, so he contributed his talents during his exile in Dapitan. Some of the sculptural works of Rizal are The Mother's Revenge, The Dapitan Girl, wood carving of Josephine Bracken, and the bust of St. Paul, which he gave to Father Pastels. On his 4-year exile in Dapitan, together with his students, Rizal was able to collect numerous species of birds, insects, butterflies, shells, snakes, and plants. His collections of shells was so extensive that he was able to build up a rich collection of conchology which consisted of 345 shells representing 203 species. Rizal also discovered many different animals and insect species. The 3 famous discovered animals which was named after Rizal are the Draco Rizal. It is a small lizard with a discovered kind of flying dragon. The Apogania Rizal. It is a small beetle. And third one is the Rhacophorus Rizal. It is a rare frog.
So in this slide, as an educator, Rizal established a school in Dapitan which were attended by the 16 boys from prominent family. When we say prominent, ito yung mga kilala at tanyag na pamilya. Ito yung mga mayayamang pamilya o di kaya sikat. So instead charging them for the matriculation, he made the student do community project for him like maintaining his garden and field. He taught them reading, writing in English and Spanish, geography, history, mathematics, industrial work, nature studies, moral, and gymnastics. He even encouraged his students to engage in sport activities to strengthen their bodies as well. There was no formal room like a typical classroom nowadays. Classes were conducted from 2 p.m. to 4 p.m., with the teacher sitting on the hammock while the students sat on the long bench. Okay, so in this slide, hindi lang pala naging educator si Dr. Rizal, kundi naging engineer din siya. So, Rizal held the title of expert surveyor, which is Perito Agrimensor, which he obtained from Ateneo. He supplemented his training surveyor by reading engineering's book. In Dapitan, he applied his knowledge in engineering by constructing a system of waterworks in order to furnish clean water to the townspeople. In this slide, on April 3, 1896, his last year of exile in Dapitan, he wrote the Blumentritt, which the title is I Know Already Visayan and Speak It Quite Well. In fact, Rizal has knowledge in 22 languages, which is Tagalog, Ilocano, Visayan, Subarun, Spanish, Latin, Greek, English, French, German, Arabic, Malayan, Hebrew, Sanskrit, Dutch, Catalan, Italian, Chinese, Japanese, Portuguese, Swedish, and Russian. In this slide, Rizal devoted time in planting import crops and fruit-bearing trees in his 16-hectare land. He planted cacao, coffee, sugarcane, and coconuts, among many others. He even invested part of his earning from being medical practitioner and his 16 pesos winning from a lottery on land. From the United States, he imported agricultural machinery and introduced to the native farmers of the Pitans the modern agricultural method. He also visualized of having agricultural colony in situ punot within with the Sindangan Bay. He believed that the area was suitable of cattle raising and for the cash crops of the area had abundant water. Unfortunately, this plan did not materialize. In this slide, in 1887, during his medical practice in Calamba, he invented a special type of lighter called salpukan, which he sent a Blumentritt as a gift. According to Rizal, the wooden lighter's mechanism was based on the principle of compressed air. Another of his invention was the wooden bricks maker can manufacture about 6,000 bricks a day. Okay, so in this slide, Josephine Bracken accompanied his father, George Stauffer, who was suffering from an eye ailment, traveled from Hong Kong to Dapitan. February 1895, she arrived in Dapitan with his blind foster father, which is George Stauffer, and the Filipina name Manuela Orlac. Rizal's fame as an ophthalmic surgeon reached overseas, and one of the Rizal's friend Julio Lorente referred the group to Rizal. Rizal and Bracken instantly fell in love with each other, and in just 1 month they agreed to marry, which appealed and disturbed by Taffer, the foster father of Josephine Bracken. However, the parish priest of the Pitan, Father Pedro Obac, refused to do so unless they be permitted by the Bishop of Cebu. In 1896, their love bare its fruit. Josephine was pregnant. Unfortunately, Bracken gave birth to a 1 month premature baby boy, who lived only for three hours. The child was buried in Dapitan bearing the name Francisco, after Rizal's father. In this slide, prior to the outbreak of the revolutions of Katipunan leader Andres Bonifacio,
seek the advice of Jose Rizal. In a secret meeting on May 2, 1896 at Bitukang Manok River in Pasig, the group agreed to send Dr. Pio Valenzuela as a representative to the Pitan who will inform Rizal of their plan to launch a revolution against the Spaniard. On the board, the steamer Venus, Valenzuela left Manila on June 15, 1892, and in 6 days arrived at the Pitan with a blind companion, Raimundo Mata. Valenzuela told him of the Katipunan's plan. Regarding this, Rizal, outspoken, objected Bonifacio's premature idea for 2 reasons. Number 1 is Filipino were still unready for such bloody revolutions. And number 2 is Katipunan lacked machineries before plotting revolutions. There's such as sufficient arms and funds collected. The exiled hero disagreed because he had no plan to breaking his word of honor to the Spaniards' authority. Okay, so the last slide of exile. During the peak of the Cuban revolutions, Rizal offered his service as a military doctor to compromise with the shortage of physicians in the said countries. It was his friend Ferdinand Blumentritt who informed him of the situation in Cuba and suggested that he volunteer himself as army doctor. On December 17, 1895, Rizal sent a letter to Governor General Ramon Blanco rendering his service of Cuba. But for months, Rizal awaited in vain for a governor's reply and lost hope that his request will be granted. It was only on July 30, 1896 when Rizal received a letter from Governor Blanco, date July 2, 1896, accepting his offer. To Spain, where its Minister of War will assign him to the Army of Operation in Cuba. He wrote a heart-warming poem which is El Canto del Villa Hero, the Song of the Traveler. Now may I call the next reporter. Journey of Jose Rizal to Bagumbayan from his last homecoming to his trial. The life of Jose Rizal, a revered figure in the Philippine history from his return to the Philippines to his trial and ultimately sacrifice at Bagumbayan. So yun mga nakapaloob sa trial ni Rizal. Noong hating gabi ng Hulyo 31, 1896, umalis si Jose Rizal mula sa Dapitan. Sakay ng steamer Espanya, isa sa kanyang masayang kahinto ay isang pagbisita sa Dumaguete, ang kabisera ng Negros Oriental. Dito nagtungo siya sa kaibigan at dating kaklase ni Herrero Regidor sa Cebu. Napahanga si Rizal sa magandang pasukan nito, nakilala rin niya ang isang matandang mag-asawang dati niyang kakilala sa Madrid. Ayon sa kanyang dyaryo, nagsagawa siya ng 2 operasyon, strabotomy, isa sa tainga at sa operasyon sa tumor. Sa Iloilo, nag-shopping si Rizal sa lungsod, bisita sa molo. Mula rito, lumayag sa barko si Rizal patungo sa Capiz. Pagkatapos ng maikling hinto, nagpatuloy patungo sa Maynila via Romblon. Ang paboritong destinasyon ni Rizal, ang mga kaganapan ng kanyang paglalakbay ay nagdudulot ng masusing pagsasaliksik sa mga kultura at karanasan sa mga bayan sa kanyang tinunguhan, bahagi ng kanyang mahalagang paglalakbay patungo sa Bagumbayan. Ang Molo Church sa Iloilo ay isang makasaysayang simbahan na kilala sa kanyang magandang arkitektura at kultura na kahalagahan. Ito ay isang halimbawa ng Gothic Revival style sa Pilipinas. Puno ng mga detalyadong bintana, intricately carved sa haligi. Tanyag ang simbahan sa komunidad dahil sa mga espesyal na okasyon at may koneksyon sa kultura ng Iloilo. Isa itong women's church dahil sa mga imahe ng mga kababaihang santo sa loob nito. Naglalarawan ng yaman ng papel ng mga kababaihan sa kasaysayan at relihiyon. Kilala ito sa isang makasaysayang pook nagbibigay inspirasyon, naglalarawan ng yaman at pananampalataya sa Iloilo. Noong unang bahagi ng Agosto 6, 1896, dumating si Jose Rizal sa loob ng Maynila, subalit nawalan siya ng pagkakataon na masakyan ang mail ship
Streamel Isla de Luzon patungong Espanya. Sa kalagitnaan ng gabi ng parehong araw, sila Rizal nilipat sa Spanish Cruiser Estila. Sa utos ni Gobernador General Ramon Blanco, doon siya nanatili ng mga isang buwan mula Agosto 6 hanggang Setyembre 2, 1896. Ang paglipat kay Rizal sa Castilla ay nagdulot ng pansamantalang pagtigil sa kanya paglalakbay patungong Espanya sa loob ng isang buwan. Ito ay maaaring nagkaroon siya ng mga pagkakataon na mag-isip, magbigay liwanag sa kanya ng mga saloobin o maging maghanda sa mga darating na kaganapan. Ang yugtong ito ay kanyang paglalakbay at nagbibigay diin sa mga pangyayari pagkatapos ng kanyang pag-alis mula sa dapitan patungo sa Bagumbayan. 15 araw bago sa kanyang pag-alis, nangyari ang isang trahedya sa Katipunan noong Agosto 19, 1896. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa pagsiklab ng himagsikang Pilipino na nagtulak sa pagsisimula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan nagpunla ng layunin para sa kalayaan at katarungan. Noong Agosto 26, 1896, itinaas nila Andres Bonifacio at ang mga katipunan ang sigaw ng Balintawak sa ilalim ng isang pares ng milya, Hilaga ng Maynila, kung saan tinatawag itong Pugad Lawin. Ito ang nagsimula ng malakas na pagputol laban sa mga Kastila at isinilang revolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. Sa Agosto 30, 1896, 3 araw bago ang kanyang pag-alis patungong Espanya, tinanggap ni Jose Rizal mula kay Gobernador General Blanco ang 2 sulat na naglalaman ng mga rekomendasyon para sa kanya. Isa na rito sa Ministro ng Digmaan, ikalawa sa Ministro ng mga Kolonya. Sulat no ito ay naglalaman ng rekomendasyon mula sa Gobernador General, isang hakbang na maaaring maging kahalili ni Rizal sa kanyang pagsusumite ng kanyang kahilingan sa pamahalahan ng Espanyol. Noong Setyembre 3, 1896, dala ang mga sulat rekomendasyon mula sa Gobernador General patungo sa mga kalihim ng digmaan at ugnayang panlabas sa Espanya. Umalis si Jose Rizal patungo sa Barcelona sakay ng barkong Isla de Panay. Noong Setyembre 8, 1896, umalis ang Isla de Panay mula sa Singapore na may pasahero si Rizal. Hindi alam ng pandaraya ng mga Espanyol, lalo na ang mga pakana ni Gobernador General Blanco. Ang kanyang pag-alis ay nagdulot ng malalim na kahulugan dahil sa pagtatago ng lihim at pansamantalang pagsikil sa mga kaganapan sa Pilipinas. Noong Setyembre 25, 1896, nakita ni Jose Rizal ang barkong Isla de Luzon habang umaalis sa Suez Canal, puno ng mga sundalong Kastila. Noong Setyembre 30, 1896, opisyal na kinumpronta si Rizal ni Kapitan Alemani, pinaalam na kailangan niyang manatili sa kanyang cabin hanggang magkaroon ng karagdagang utos mula sa Maynila. Oktubre 3, 1896, dumating ang Isla de Panay sa Barcelona at si Rizal ay sinakay sa bihirang bilang isang bilanggong pasahero at paglalakbay tumagal ng eksaktong 30 na araw. Ito ang nagsisilbing pagtatapos ng kanyang pagbiyahe mula sa Pilipinas patungong Espanya. Isang yugto ng puno ng kaganapan at kahulugan sa kasaysayan ni Rizal. Pinanatili siya sa kanyang cabin sa ilalim ng mabigat na bantay ng 3 araw. Ang kanyang bilangguan ay hindi na ang kapitan barko kundi na ang military commander ng Barcelona, si Jean Eligio Despujol. Noong Oktubre 6, 3 AM, ginising si Rizal ng mga gwardya at dinala sa mapanganib na kilalang bilangguang tinatawag na Munjits. Sa 2:00 ng hapon, dinala siya ng mga gwardya mula sa bilangguan at inihatid sa kampo ni General Despujol. Oktubre 6, 8 PM, umalis sa barkong transportasyon sa Colon mula sa Barcelona kasama si Rizal. Ito ay naging hudyat ng kanyang paglipat mula sa bilangguan patungo sa iba't ibang lugar, isang yugto ng kanyang buhay na puno ng panganib at pagsubok. Noong Nobyembre 3, 1896, dumating si Dr. Jose Rizal sa Manila mula sa barkong SS Colon mula sa Barcelona, Espanya. Ayon sa pagbalik niya sa pag-aresto mo sa kanya is transfer siya sa Fort Santiago.
At noong taong din yon, matapos na ipag-utos ang pagpatay kay Jose Rizal ng mga otoridadong Kastila, si Pasiano ay naresto rin at tinorture. Kung saan umaasa ang mga Kastila na si Pasiano ay aamin na kasapi siya ng katipunan at magbigay ng impormasyon na maaaring magdulot ng iba pang pag-aresto ng mga revolusyonaryo. His brother Pasiano was tortured with a screw which was twisted into his left hand, while a pen was thrust into his right hand to make him sign a statement that his brother Rizal had been connected with the katipunan. Pasiano would not sign. Yun na nga, si Pasiano ay isinilalim sa iba't ibang paraan ng torture, kabilang na ang pagmamalupit, pagbabatuhin, at torture sa tubig. Siya rin ay pinagkakaitan ng pagkain at tulog. Gawin pa man, sa bila ng lahat ng torture na yan is tinanggihan pa rin ni Pasiano na aminin, magbigay impormasyon sa mga Kastila. At ang pagtorture kay Pasiano ay isang mga pagsik at hindi makatao na hakbang na layunin sirain ang kanyang kalooban at piliting makipagtulungan sa otoridadong Kastila. At gayon pa man, ang katapatan at tapang ni Pasiano sa kanyang kapatid at katipunan ay nagsilbing inspirasyon sa maraming Pilipino. At lumako naman tayo sa preliminary investigation. Wherein noong Nobyembre 20, 1896, sinagawa ang pagsusuri sa kaso ni Rizal sa Cuartel de España, ang kampo ng militar ng mga Kastila doon sa Maynila. At ang pagsusuring ito ay pinamumunuan ni Judge Advocate Colonel Francisco Olive, isang matibay at tagapagtanggol ng mga Kastila. At hindi pinayagan si Rizal na magkaroon ng tagapagtanggol at siya is isa sa ilalim sa matinding pagsusuri. Wherein dito nga sa preliminary investigation is merong dalawang uri ng ebidensya. At ito ang mga 15 documentary evidence and 15 testimonial evidence. At meron ding mga paratang kay Rizal. Wherein ang mga paratang kay Rizal ay ang rebellion, sedition at illegal na asosasyon. At itinuturo ng mga nag-aakusa na si Rizal ang nagtatag at leader ng katipunan, isang lihim na revolusyonaryong samahan na nagsimula ng himagsikang Pilipino. At sinisya pa rin nila sa udyok sa rebellion sa kanyang mga sulatin at pagsasalita. At sa documentary evidence, pinakita ng mga taga-akusa ang 15 na piraso ng ebidensyang dokumentaryo laban kay Rizal. Kasama rito ang mga liham, pamphlet at iba pang dokumento na kanilang inilabas na nag-uugma kay Rizal sa katipunan at kanyang mga gawain. At gayon pa man, marami sa mga dokumentong ito ay pekado o maling iniintindi. At sa testimonial evidence naman is bukod sa ebidensyang dokumentaryo, iniharap din ng taga-akusa ang ebidensyang testimonial wherein mula sa ilang mga saksi. Sinasaksihan ng mga ito na nagtagpo si Rizal sa mga leader ng katipunan at nagbigay ng pinansyal na suporta sa revolusyon. At kahit na may akda ng ilan sa mga dokumento ng katipunan, gayon pa man ang kredibilidad ng mga saksi ay kaduda-duda at ang kanilang mga pahayag ay madalas na magkasalungat. Sa rekomendasyon naman is, batay sa inarap na ebidensyang mga ito, is nagrekomenda si Judge Advocate Colonel Olive na ipadala si Rizal sa isang buong paglilitis at para sa mga paratang na rebellion, sedition at illegal na asosasyon. At inirekomenda rin niya na konpiskahin ang ari-arian ni Rizal at ilagay ito sa solong bilangguan. Sa pagpili naman ni Rizal sa kanyang tagapagtanggol is pagkatapos ng pagsusuri, pinayagan si Rizal na pumili ng kanyang sariling abogado. At pinili niya si Don Luis Tabiel de Andrade na isang kilalang abogadong Pilipino at kamag-anak ng kanyang matalik na kaibigan na si Dr. Marcelo H. del Pilar. At sa pagbasa naman ng mga paratang kay Rizal,
Noong Nobyembre 26, 1896 is binasa ang formal na paratang kay Rizal sa kanyang selda wherein inaakusahan siya na nag-udyok ng rebellion, nag-organisa ng armadong resistential laban sa pamahalaang Kastila at nagtatag at naging leader ng katipunan. Noong December 11 naman is ito yung mga kasagutan ni Dr. Jose Rizal sa mga tanong sa kanya. Ito is hindi niya kine-question ang mga jurisdiction ng korte at he had nothing to amend except that since his deportation to Dapitan in 1892, he had not engaged in politics wherein dito wala nung nilipat siya sa Dapitan kung 1892 is hindi na siya nagsali sa mga politics and he did not admit the charges preferred against him and he did not admit the declaration of the witnesses against him. At dumako naman tayo sa manifesto ni Rizal sa mga kababayan nating Pilipino. Wherein bilang tugon sa mga paratang laban sa kanya, isinulat niya isang manifesto para sa kanyang mga kababayan. At sa manifestong ito, tinanggi niya ang kanyang anumang pakikigugnayan sa katipunan at ipinaabot ang kanyang katapatan sa Espanya. Inapila rin niya sa mga Pilipino na panatilihing mapayapa at maayos ang kalagayan. At sa akusasyon naman kay Rizal ng 3 krimen, noong Disyembre 5, 1896, nagsimula ang opisyal na paglitis kay Jose Rizal sa harap ng isang Kastilang hukuman. Inakusahan si Rizal ng 3 krimen. At ito ang rebellion, sedition at illegal na asosasyon. At pinatay ng taga-akusa ang kaso sa karamihang ebidensyang circumstantial at sa mga sulat ni Rizal. Lalong-lalo na ang kanyang 2 nobela. At ito ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang paglilitis kay Rizal ay isang kasinungalingan. Sinagawa ang mga pagsasaliksik sa Espanyol na hindi naintindihan ni Rizal at hindi siya pinayagang makapanayam ng kanyang tagapagtanggol. Ang hukuman ng militar ay kinikilalang panig laban kay Rizal at ang kaso ng taga-akusa ay batay sa mga kahina-hinalang ebidensyang walang lakas. Ang hukumang militar ay binubuo ng 7 miyembro. At ito ay sina Lieutenant Colonel Jose Togores Arjona, ang presidente, Kapitan Ricardo Muñoz Arias, Kapitan Manuel Reguera, Kapitan Santiago Izquierdo, Kapitan Braulio Rodriguez Nunes, Kapitan Manuel Diaz Escribano, Kapitan Fernando Perez Rodriguez. Ang paglilitis ay isinagawa sa Cuartel de España. Ito ang kampo ng militar na Kastila sa Maynila. Sa pagpirma naman ni Olavieja sa kamatayan ni Rizal, noong Disyembre 28, 1896 is pumirma si Gobernador General Camilo de Olavieja ng utos para sa pagbili Rizal. At sa selda naman ni Rizal, si Kapitan Rafael Dominguez ay nagbasa ng opisyal na abiso ng pagbe Rizal ng alas 6 ng umaga noong Disyembre 29, 1896. At agad naman na inilipat si Rizal sa simbahan ng Bilangguan kung saan siya ay naglaan ng kanyang mga huling oras dito sa lupa. Dito sa picture, sinasabi dito, huling oras ni Rizal noong Disyembre 29, 1896. Alas 7 ng umaga, dito inilipat na si Rizal sa kanyang selda ng kamatayan sa Fort Santiago. Ang kanyang mga unang bisita dito ay ang mga paring Jesuita. Yung mga Jesuitang ito ay sina Father Miguel Sadera Mata at Luis Bisa. Sila yung nagbigay ng spiritual na katuwang ni Rizal sa kanyang huling sandali bago siya marilin. Nung umaga alas 8, nagalmusal si Rizal kasama si Ferdinand Antonio Rosel. At saktong alas 10 ng umaga sa kaparehong araw din, dito mas maraming Jesuitang pare ang dumalo sa kanya. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon sa kaparehong araw, naiwan si Rizal sa kanyang selda. Dito kinuha ni Rizal ang kanyang tanghalian at nagpatuloy sa pagsusulat ng kanyang tula at ang kanyang huling liham para sa matalik niyang kaibigan na si Bloomingtreet. Nung hindi na siya binabantayan ng mga
Guardia Civil, dito siguro nakakita ng pagkakataon. Pero may sulat niya ang mga huling literary work na the Me Ultimo Adios. O sa, kung i-English naman natin ay ang The Last Farewell. At alas 4 ng hapon, dito bumisita ang kanyang ina na si Teodora Alonso. Dito sila nagkaroon ng napaka-emosyonal bago sila magkasalubong. Di ba? Diba, iyak-iyak yun. Ibinigay ni Rizal yung cooking stove sa kanyang kapatid na si Trinidad. Pero sa cooking stove na to, dito nakalagay yung ang mensahe ni Rizal. Dito niya nilagay para at least hindi, alam mo yun, yung hindi mahalata. Baka mamaya pag nakita na naman, ewan ko, baka may madamay na naman kung nahuli siya sa yung mensahe, di ba? Baka isipin ng mga padre, mga kanya yan, na kontra naman sa Katoliko, di ba? Ganun nga. Sakto alas 10 ng gabi, sa parehong araw, ang draft ng retraction letter na ibinigay ni Ferdinand Vilguer kay Rizal para sa kanyang pirma, tinanggihan niya ito. 3 a.m. ng madaling araw na. Narinig ni Rizal ang misa sa simbahan. Dito niya na ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan at kinuha ang banal na komunyon. Saktong 5:30 na ng umaga, kinuha ni Rizal ang kanyang huling almusal. Pagkatapos nito ay dito siya nagpa-autograph ng mga ilang memorya at isinulat ang kanyang mga huling liham para sa kanyang kapamilya at sa kanyang pinaka-solid na kapatid na si Pasiano na siya yung alam natin yung tumulong sa kanya naman. Dito naman dumating naman si Crispin Bracken. Si Crispin Bracken nga pala ay siya yung legal na asawa ni Rizal. Dito, ang kasama ni Crispin Bracken na pumunta na dumalaw ay ang kapatid ni Rizal na si Josefa. At dito niyakap siya ni Rizal sa huling pagkakataon. At binigyan siya ng huling regalo. Isa itong relisyosong aklat na Imitation of Christ by Father Thomas Kempis. Alas 6 ng umaga dito na. Nakahanda na yung mga sundalo para sa Dead March papuntang Bombayan. At ayun na nga, saktong 6:30 din. Isang trompeta ang tumunog sa Fort Santiago. Bandang alas 6 din, 6:30, naglakad na si Rizal na mahinahon kasama ang mga paring Hiswita. Yung mga paring Hiswita, nandito yung isa. Yung pinapantayan siya, nasa gilid ni Rizal, sa gilid niya dito. So ayun po, doon po nagtatapos yung report ko. Nagpapatuloy din ng aking kaibigan. Pagkasunod nito ay mahinahong lumakad si Rizal kasama ang kanyang tagapagtanggol at dalawang paring Jesuita at kanyang tabi. Rizal was elegant dressed in black. His arms were tied to elbow and elbow. He had a small black rosary in his right arm and he put on his black hat. Sinuot niya ang kanyang sombrero bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Makikita niyo sa larawan kung saan siya naglakad galing Fort Santiago patungong Bagumbayan na kung saan ngayon ay tinatawag na Luneta Park. Hiniling niya sa commander ng firing squad na barilin siya ng nakaharap sa kanila. Ang kanyang kahilingan ay tinanggihan ng commander. Isang Espanyol na manggagamot ng militar na si Dr. Felipe Ruiz Castillo ang humiling sa kanyang pahintulot na maramdaman ang kanyang pulso. Ngunit nagulat siya nang makitang normal ito at hindi siya kinakabahan sa mangyayari. Sa itaas ng hampas ng tambol, narinig ang matalim na utos na apoy. Si Rizal ay matinding pagsisikap, inikot ang kanyang katawan sa kanan at bumagsak sa lupa na patay. Ang hinarap niya yung baril nang babarilin na siya ng mga sundalo. At bago siya barilin, ay sinabi niya ang consumatas est na ang ibig sabihin sa Ingles ay end at sa Tagalog naman ay tapos na. Ito ay eksaktong 7:03 a.m. ng umaga, may edad na 35 taon, 5 buwan at 11 na araw. Sumunod ay nang namatay si Rizal na nag-aalay sa kanyang buhay para sa kanyang bansa at kalayaan nito. Ang kanyang kamatayan ay nagbunsod ng revolusyon sa bansa laban sa pamalahang Espanyol na namuno sa Las Islas Pilipinas. Mula 1565 hanggang 1898,
Ang pakikibaka ng kalayaan ng Pilipinas ay naging mas marahas pagkatapos ng kamatayan ni Rizal. Mas naging violente sila sa mga kalaban. Ang pagkamatay ni Rizal ay napuno ng bagong determinasyon sa mga rebelde. Mas naging determinado sila at naging agresibo. May mga katanungan, may isang katanungan kami. Is it true that he was a traitor in Spain but also in the Philippines? Para sa amin ay hindi. Si Jose Rizal ay hindi itinuturing na isang taksil sa alinman sa Espanyol o Pilipinas. Sa katunayan, malawak siyang itinuturing bilang isang pambansang bayani sa Pilipinas. Si Rizal ay isang pangunahing tauhan sa kampanya para sa kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng hindi marahas na paraan. Ang kanyang mga isinulat, partikular ang kanyang mga nobela na No Limit Tangere at Il Filibusterismo, ay naglantad ng mga kawalang katarungan at pag-abuso sa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol, na nagbigay inspirasyon sa isang pakiramdam ng nasyonalismo sa mga Pilipino.